Almost lahat ng chronic diseases galing sa inflammation. Secret killer. Hindi nakikita, kasi cellular level yan. Hindi natin alam, nagkakaproblema na pala tayo. Araw-araw kumakain ka ng masasama, inflame ka palagi. Pangit yun. Kasi bakit? Cancer ang labas nun. Good day mga kababayan! Marami sa mga episode natin na tumatalakay ng mga kung ano-anong sakit. Meron sakit na medyo annoying lang katulad ng nerve pain, joint pain pero hindi nakakamatay. Meron ding nakakamatay na sakit kagaya ng cancer, atake sa puso, stroke at kung ano-ano pa, diabetes, yung mga ganyan. Pero kung oobserbahan nyo, ang common factor nitong mga sakit na to at ang isang word na laging name-mention ni Doc ay yung tinatawag natin na inflammation. Sabi nga ng Time Magazine, ito ang secret killer ng sangkatauhan at ugat ng napakaraming mga sakit-sakit na to. So, para maintindihan natin ano ba itong inflammation na to at bakit napakasama niya sa katawan ng tao, today is our medical director, Dr. Anthony Sot. So, Doc, diretsahan po tayo. Bakit po napakasama ng inflammation sa katawan? Okay. Ayon nga sa Time Magazine, ang sabi niya, secret killer. Tapos, surprising link between inflammation and many other diseases like heart diseases, cancer, Alzheimer's, etc., diabetes, connected. Even yung Time Magazine sinasabi niya. So, ano yung inflammation? Ang inflammation is pamamaga. Sabi ng pasyente ko, di naman namamaga yung katawan ko. Ang pamamaga niya, cellular level. Yung cells, kung cells natin sa liver, sa atay, kapag namamaga yan, ang tawag dyan, hepatitis. Di ba? So, pag namamaga naman ang joints natin, arthritis. Pag namamaga naman sa ibang lugar, sa lapay natin, nagkakaroon tayo ng diabetes. Pancreatitis. Yes, pancreatitis. So, hindi nakikita, kasi cellular level yan. Yun ang nakakatakot. Cellular level, hindi natin alam, nagkakaproblema na pala tayo. Ang intindi kasi ng maraming tao, pag sinabing inflamed ang isang bagay at namaga, akala nila yung parang nagmanas ka or nabukulan ka. Yun, obvious na obvious yung namamaga, di ba? Pero ang sinasabi ni Doc, sa bawat pinakamaliit na hibla ng pagkatao mo, namamaga talaga, di ba? So, yun ang nagiging problema. Doc, pag namaga ang mga cells, ano hong nangyayari? Okay, simula muna tayo sa free radicals. Free radicals kasi, ang free radicals, sinisira niya yung cell. Okay? Pero matalino yung free radicals eh. Ang free radicals, gumagawa siya ng inflammation para sirain yung cells. Pag nasira ang cells mo sa atay, hepatitis, cirrhosis. Pag nasira ang cells mo sa utak, dementia, stroke. Pag nasira ang cells mo sa joints, arthritis. So almost lahat ng chronic diseases sakop ng inflammation. Ngayon, pag-usapan natin yung free radicals muna. Okay? Ang free radicals kasi, dahil sa sunlight natin, kaya nagkakaroon tayong wrinkles eh. Sunlight, pollution, kinakain natin, lahat yan, tatabaan yung cells natin, nagkakaroon ng free radicals. Ngayon, ang ginagawa, ang antioxidant naman, antioxidation kasi ang free radicals, ino-oxidize niya ang cells. Ang antioxidant naman, tinutulungan niya yung cells. So, pag mas marami ang free radicals, tumatanda tayo. Pagka marami ang antioxidant, matanda na nga, 60 years old na nga, bata pa itsura. Okay? So, yung free radicals, kailangan babawasan natin. So, paano bawasan natin? Kasi ano ba yung free radicals? Ang free radicals kasi, ginagawa yan sa mitochondria dahil sa production natin, siyempre minsan may reject. Yun, may free radicals yan. Pinapatay ng glutathione, melatonin. Pero, kapag naparami, ano nangyayari? Yung free radicals, molecule kasi siya. Molecule. Na may isang electron doon, kulang. Unpaired siya. So, hindi siya stable. Pag hindi siya stable, nangaagaw siya ng electron. Nakita ko may cellphone, wala akong cellphone. Nangaagaw ko, mag-aaway kami ni coach. Masisira itong lugar na to. Tapos naagaw ko yung cellphone, siya aagawan niya lahat, nasisira lahat. Ngayon, anong ginagawa ng antioxidant? Ang antioxidant, ang dami niyang electron, namimigay lang niya. I-donate lang niya. Do-donate lang. So, anong example nun? Kapag yung apple, pag hinati mo. So, pag hinati mo, yung isang side, lagay mo ng lemon. Yung isang side, wala. Anong mangyayari? Yung isa mabubulok. Yung sa may lemon, hindi ka ano. No, babagal siya. Kasi bakit? Yung lemon kasi, antioxidant, nag-donate siya ng electron para gumanda. So,
tapos ang problema, ang free radicals mababawasan. Okay? Para madaling intindihin ha, Mm. siyempre medyo medical at technical yung pagkaka-explain ni Doc. Para sa mga layman na katulad natin, ganito lang yan. Ano ang mas maliit pa kaysa sa cell mo? Mga proteins, kung ano man yung bumubuo dyan. Ano mas maliit pa sa proteins? Yung mga atoms, tsaka molecules, di ba? Natutunan natin yan sa grade school, tsaka high school. Ang sinasabi ni Doc, ang free radicals, mga pinoproduce yan ng mga molecules at mga atoms ng katawan mo, pero minsan kulang sila ng electron. And Eksakto. ang ginagawa nila para silang snatcher sa Quiapo na wala ako eh, kayo meron, sabi niya ganyan. I-snatchan ko na lang kayo. Ngayon, yung sinasabi ni Doc na mga antioxidant, yan ang kabaligtaran. Kung ang free radical bad, at hindi yan sakit, hindi yan mikrobyo, ginagawa yan ng sarili mong katawan pag hindi healthy yung katawan mo. Pag pumasok yung mga antioxidant, sila yung kumukontra sa pangit na epekto ng free radical. Kasi para siyang donor naman, para siyang pilantropo. Yo. Wala kang cellphone snatcher, etong cellphone, wag ka na magnakaw. Parang ganon. So, pinapacify niya yung mga free radicals. And yung sinabi ni Doc na yon, totoo yun. Kung hindi ka naniniwala sa konsepto ng oxidation, tsaka ng pagkabulok dahil sa free radicals, yun lang, hatiin mo yung mansanas. Yung kalahati, after 30 minutes or so, yung parang nagbabrown na, di ba? Tama, oxidation. Pag nilagyan mo ng lemon, yung kabila, maputi pa rin siya. Di ba? Yan. Yun ang sinasabi ni Doc. Parang yung mga matanda na nga, kaso bata pa itsura. Yun ang gusto natin, yung antioxidant. Totoo yun, Doc. Pwedeng kayong maging parehong 60 years old. Yung isa, mukha ng 80. Yung isa, mukha pa rin Alice 40. Dixon. Oo, gano'n. Eksakto. Tapos, ngayon, yung free radicals na yun, gumagawa siya ng inflammation din. Ang ginagawa niya, di ba, so marami mga kinakain natin desserts, mga chemical, mga stress, lack of sleep. So, nagkakaroon ng free radicals. Pupunta yung free radicals sa loob ng nucleus, kuwari itong cells, sa loob ng nucleus, gumagawa siya ng amino acid para maging inflammation. So, bakit naman pangit ang inflammation? Normally, yung cells natin, bilog yon na bilayered, yung cell na to, hindi siya inflamed normal, may receptor siya, kumukuha siya ng vitamins, minerals, insulin, no? Papasok sa cells para magkaroon ng energy. Maging healthy. Healthy. So, malakas siya, gising. Okay? Ngayon, siyempre may dumi siya. Lalabas yung dumi, toxins, mabilis lumabas. Ngayon, na-inflame yung cells. Yung cells na yun, na-inflame, kumapal siya, yung receptor, siyempre iikli. So, konti lang makukuha niyang vitamins, minerals, water, glucose, konti lang, lack of energy siya. Lack of ATP, patulog-tulog. Tapos doon, yung toxins hindi makalabas. So, dalawa lang ang mangyayari. Number one, yung cells na yan, mamamatay. Ang tawag dyan, premature aging. Yung sinasabi mo nga, yung nagkakaroon ng wrinkles na sa skin, imbis na 40 years old, mukhang 60 years old ka. Okay? So, ang mangyayari, kapag nagkaroon ng premature aging ang brain, anong natawag doon? Dementia. Dementia. Yung sobrang makakalimutin na. Yes. Premature aging ng joint. Arthritis. Yes. Premature aging ng liver. Hepatitis. Cirrhosis, di ba? So, ang dami, almost lahat ng sakit. Premature aging ng puso. Heart attack. Atherosclerosis, heart attack, di ba? So, almost lahat ng chronic diseases galing sa inflammation. Pero siyempre, hindi naman inflammation lang, marami pang factors, pero major factor siya. Major. Pangalawa, nangyari? Cell mutation. Mas pangit yun. Kasi bakit? Cancer ang labas nun. Cancer, nag-mutate sa brain. Cancer of the brain, meningioma. And cancer of the uterus, myoma. Cancer of the muscles, muscle sarcoma. So, pangit ang inflammation. So, dalawa lang ang ending mo pag masyadong marami, no? Either masisira yung organ unti-unti dahil sa premature aging, or mas malala, mag-mutate, cancer ang labas. Yes. Okay. Doc, so napakasama, na-establish na natin yon. Yes, Hindi talaga okay yung inflammation na yan dahil bukod sa, actually kahit hindi naman mangyari sa'yo yung mga super sama na yon, yung mga random na joint pain mo, malamang sa hindi inflammation, di ba, Doc? Oo, yun. Ang pinakamalalang klase niyan, yung mga gout, di ba, Doc? Yes. Inflammation yan. Yes, inflammation. Ako, personally, slip disc, inflamed din yon, di ba, Doc? So, kaya nga pag pinapainom ka ng mga gamot na anti-inflammatory like Ketis, yung mga ganon, Tramadol, no, Doc?
Ang yung Nababawasan. anti-inflammation is tama yun. Tapos ibuprofen, Mm. mefenamic, yun. Yung mga non-steroidal na Yes, eksakto. ibig sabihin kaya nagiginhawahan ka dahil lumiliit yung pamamaga mo Tsaka nun, steroids, oo. steroids. Pero hindi naman puwedeng matagalan, ang tagal araw-araw kumakain ka ng masasama, inflame ka palagi. So, temporary lang yung ginagawa sa'yo ng mga gamot. So, having said that, masama talaga ang, inflammation. Yes. Ano po ba ang puwede nating gawin para mabawasan itong inflammation na 'to and ano yung magiging obserbasyon niyo ano yung na-o-observe niyong benepisyo ng mababa lang ang inflammation sa katawan, Doc? Madali at mahirap. Hmm. Madali, bakit? Iwasan mo yung mga carbohydrates, sugar, chemicals, yung mga prito-prito. Stress, bawasan mo, matulog ka maaga, mag-exercise ka. Kaso lang, mahirap, di natin nagagawa kasi Mm. masarap yung bawal, di ba? Yung mga lechon, mga gano'n, di ba? So, bawasan mo yung masasama, alcohol, Smoking. smoking, yun. Bawasan lahat yun. Babawas ang inflammation mo. Sabi nga ni Doc sa mga past episodes natin, yung mga medyo sinful na ano 'no, Doc, Sir. na practices, yun yung inflame at yung tinatawag ni Doc na Hallelujah Diet, yun yung bumabawas sa inflammation ninyo. How about yung ano, Doc, lifestyle changes like, exercise, Yeah. pagtulog, tama ba? Yes, sir. So, yung sinasabi nga ni Coach Glenn, yung Hallelujah Diet. So, gulay, gulay, gulay talaga. Then, konting fruits. Pag may diabetes ka, pag wala, edi okay naman yung fruits. Then, mga Isda. isda na hindi prito. Then, yung medyo maganda daw grass-fed cow na steak. Kasi Mahal nga lang. decrease inflammation. Okay? So, tapos tanggalin mo yung mga prito, yung mga seed oils, yung mga canola, palm oil, Tapos, pagluluto mo, edi mag-ano ka lang, mag-steam or mag-grill kayo. Pero wag naman sobrang grilled kasi dahil nagkakaroon ng charcoal, yung charcoal, cancerous din. Then, kapag nilagay mo ng aluminum, papasok yung aluminum sa katawan. So, ang daming mga factors. So, yung the way you cook, ang ano, sabi nga nila ang isa sa mga magandang practices kung kakainin mo ba ang isang bagay is whole ba siya, 'di ba, Doc? Yes. Kasi kung whole food or kunyari yung mansanas napitas sa puno yan or wag naman yun, medyo mahal yun eh. Yung bayabas napitas sa puno yan, whole food yan. Yes. Pero kung ginawa mo ng guava jam yan, processed na yan, Processed 'di na, ba? tama. Tapos, yung grape juice, Mm. pangit din. Kasi mataas ang fructose nun. Nagko-cause ng inflammation din yun. So, sugar, no, Doc? Sugar. Tsaka yung maaalat, 'di ba, Doc? Yes. Tapos, so sinasabi ni Coach, yung exercise, tulog, yun, nakakapagpababa ng inflammation. How about ano, Doc? So, alam na natin, nasa kinakain yan, nasa practices mo yan. Sabi nga ni Doc, tulog, the right amount of sleep, 8 hours a night, wag sobrang late. Sobra. Sabi nga namin sa past episodes, sa lahat ng healthy mong pwedeng gawin, yan ang pinakalibre. Di ba? Ay, tama. Yung, Masarap pa. Masarap pa, tulog. So, exercise, libre, pero may effort ng konti. Well, hindi libre kung nag-gym ka. So, nasa sa inyo yon. Pero, Doc, how about supplements? Nakakapagpababa ba ng inflammation tong mga to? Yes, yung mga antioxidant, yung mga vitamin A, C, E, then some form of vitamin B complex, yun, nakakatulong. Tapos yung mga gulay-gulay, yung mga barley, mga oatmeal, mga ganon, nakakatulong din. Na-mention nyo in other episodes yung mga bagay katulad ng glutathione ba tsaka melatonin? Yes, yes. Melatonin, glutathione. Glutathione, napakaganda. Puputi ka pa. Pero pag yata marami ang tinake mo, doon ka lang puputi. How about food or food supplements, Doc? Yung mga tea kaya, nakakatulong yan, sabi nila? Yun, tea, maganda. Pero hindi yung processed tea. Ikaw gagawa ng tea mo, ikaw magdadry ng moringa, yung malunggay, ikaw magpatuyo, tapos ikaw maggagawa, naku, napaka-healthy. Yung ano, Doc, may narinig ako minsan, barley. Sabi nga nila since ancient times, medyo alam na ng mga tao na maganda siyang food supplement. Yun, totoo ba na nakakatulong sa inflammation din? Yes, kasi ang barley, biro mo, ang dami niyang vitamins, around 16 vitamins, minerals, mga 17 minerals, o kabaligtaran, tapos may amino acid pa siya, mga 17, 16 din. Then may mga enzymes. Lahat yan nakakatulong. Yung vitamin B niya, 8 ang vitamin B, boy niya, 8 pang vitamin B to help us sa anti-inflammatory. So, Doc, ang daming klase niyang barley na yan.
Ako personally, siyempre hindi naman ako health expert. Tinitignan-tignan ko lang sila. Ito yung ano, parang medyo maganda yung feedback sa akin. Hindi ko in-endorse, nakita ko lang talaga at ni-recommend sa akin. Dok, itong tingin niyo dito, okey lang 'tong klase ng barley na 'to? Yeah, eto galing 'tong, Australia. Ang kagandahan nito, hindi 'to 3 grams, mas madami. Usually kasi 3 grams lang, ito 5 grams. Tapos, 100% 'to organic barley. Then, yung barley nito is, sobrang nipis niya. Yung parang 500 something kasi mga iba, yung nipis niya mga around 200 to 300 lang. Ito 500 something na sobrang nipis niya na mabilis ma-absorb. Kaya very effective. Okey. So, Dok, ito yung mga tipo na tinitimpla, 'di ba? Yes, tinitimpla. Pag Tapos umaga, pagising mo, mm. timpla ka. Pag inom mo, then after 30 minutes saka ka kakain. Puwede na ngang gawing, pang, intermittent fasting 'to. So hindi mabe-break yung fasting niyo, Dok? So, mangyayari, 'pag inom kunwari hindi ka sanay mag-fasting. Yan, inumin mo muna. Then after that, after 30 minutes, kung gutom ka ng 10 o'clock tsaka ka kumain, edi humahaba yung oras ng hindi ka kumakain Okey. hanggang maging 12 o'clock. Then kung nagfa-fasting kayo, ang gawin ninyo kasi kakain ako 12 o'clock, gutom na gutom ako, kakain ako maraming kanin, di ba? Eh, pangit din yun. Sugar spike yun. So, before ako kumain ng lunchtime, pwede kang 11 o'clock uminom ng barley para 'pag nag-coat siya ng gulay, 'pag kumain ka ng kanin, hindi biglang papasok yung sugar, hindi biglang spike ang insulin mo. Actually, maraming doktor na nagsasabi nun 'no, Dok, na pangit unahin yung mga carbs tsaka sugar, Yes, lalo na kung walang laman yung tiyan mo kasi yun daw yung unang ma-absorb. yes. Okey, so mas maganda kumbaga parang kukutsyonan mo 'no, Dok, Sakto. ipa-pad mo ng konti. Yes, oo. So 'yan, subukan niyo rin barley. Research niyo na lang kung, ano yung mga benefits. Sabi nga ni Doc, sobrang daming vitamins at minerals and nakakabawas sa inflammation. Okay. So alam natin ang dami-dami talagang mga sakit na nako-cause ng inflammation. Sabi nga ni Doc, yung mga chronic, yung mga nakakatakot, mula annoying hanggang deadly, cause ng mga inflammation 'to. So, having said all of that, Doc, any final words of advice about inflammation sa mga kababayan natin? Okey, paano umiwas ng inflammation? Disiplina. So, kumain ng mabuti, iwas yung mga bisyo, then matulog maaga, bawal, magalit sa ibang tao, yon. Yan ang, tulong sa inyo. Healthy in mind and body dapat 'no, Yes, Doc? So, alam namin hindi gano'n kadali and hindi rin naman kami perpekto ni Doc. Minsan guilty rin kami sa puyat, very. dahil ako negosyante, siya doktor, and then pagkain, mas disiplinado si Doc sa'kin. Pero ang problema sa'kin, sobrang stressful naman ako, nagkakaproblema ako. Eh, walang stress sa business, wala. Mali 'yun. Pero ano, dun kayo mali, Doc, mas maraming stress sa business. Pero alam niyo, kahit gano'n, kumbaga tayong lahat ano, isa lang yung laban natin sa buhay, 'di ba? Like all walks of life, taga-probinsya ka man, taga-siyudad ka, mayaman, mahirap, yang inflammation na 'yan, walang pinipili 'yan, tayong lahat puwedeng magkaroon niyan. So, siguro as, time goes by, tayong lahat dito, let's help inspire each other. Kami ni Doc with information na shine-share namin, and kayo ang dami niyo rin magagandang mga kuwento actually sa comments na nakaka-inspire. So, lalo na yung mga nagkukuwento ng successful na diet nila at saka treatment nila and lifestyle changes. Yun, saludo po kami sa inyo. Anyway, yun lamang po. Dami na naman nating natutunan. Salamat kay Doc. So this Salamat kay coach. has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner in health, Dr. Anthony So, saying stay happy, stay healthy, and stay inflammation free. Bye-bye!